Ito ang mahirap na sitwasyon ng ating bansa, kung saan ang mga daing ng taong bayan ay hindi sinusunod at pinakikinggan. Na para bang wala tayong gobyerno kung inyong titingnan na nagpapakita ng pagiging bulag at bingi sa nangyayari sa pag-aksyon sa problema ng bansa ay hindi mo maramdaman ang kanilang ginagawa sa pagresolba ng problema ng taong bayan sa kasalukuyang administrasyon na nagpapakita na puro daldal lang sa harap ng camera hearing na wala namang nangyayari at hindi naman natutupad. Sa halip na sila ang ating mga kakampi at nalalapitan at nadadaingan sa ganitong uri ng sitwasyon, pero ito ay nagpapakita na sila ang nagpapahirap sa atin sa lahat ng sangay ng gobyerno na makikita nyo naman at mararamdaman na tila ba umaayon sila sa mga mapagsamantalang mayayamang negosyante o oligarko. Sa mga presyong binibigay na kahit hindi na kayang bilhin at bayaran ng taong bayan ay wala silang pakialam. Kung ganitong uri ng mga politiko ang nagpapatakbo sa ating gobyerno, ay wag na tayong umasa pa na gaganda ang pamumuhay ng mga Pilipino sa kanilang pagpapatakbo. Kung sa ganitong uri ng problema ng bansa ay hindi nila agarang maaksyonan, kung hindi mapapalitan ang lahat ng mga politikong nagpapatakbo ng gobyerno, ay magpapatuloy lamang ang kahirapan ng taong bayan sa kamay ng administrasyon na walang gobyernong malalapitan dahil sa pangsariling interes nila sa politika at kapangyarihan na taong bayan ang naaapektuhan. Eto, panoorin nyo. So ibig sabihin kung may nakapark po sa Asia Pacific, puno pa yung mga storage o mga stock facility ng ating mga oil companies. Kasi nandiyan lang siya eh. Sila na po ang umamin nito kahapon. Ibig sabihin po, sa Asia Pacific lang tayo kumukuha ng langis, Mr. Chair. Hindi po sa Hormuz, hindi po tayo dumadaan doon, hindi po sa Iran, hindi sa Middle East. Dito lang sa Asia Pacific. Pero po, araw-araw, hinuhurmus-hurmus tayo, hinuhokus-pokus nitong si Secretary Garin at ng Department of Energy. Yung windfall profit po na yan, tumaas pa, Mr. Chair. Yung pre-war era, ang kita po ng mga oil companies, nasa 1.5 billion per day. During po nung peak, nung height, nung pagtaas nito, umabot po ng 4.5 billion pesos. Ganun po kalaki. So, ibig sabihin po, Mr. Chair, ang gumawa ng krisis, yung mga oil companies at ang gobyerno, hindi po ang Iran. Kasi may makukuhanan naman po pala na mababa dito sa Asia Pacific. Ang dami po na stock, nasa 43 million barrels. 2.5 billion liters, ganun po karami. At ang kinukonsumo natin araw-araw, 500,000 barrels, equivalent to 30 million liters, Mr. Chair. Hindi pa natatapos yung trading week, nagbabadya na naman na tumaas yung produktong petrolyo. Hindi pa tapos yung trading week, wala pa at wala pang dinideclare sa gitnang silangan kung magtataas yung merkado. Hindi po ba pagkatapos ng trading week, doon pa lang natin makikita kung magkano yung, kung tataas siya o bababa, divide sa 5 araw na trading days. Bakit po Martes pa lang, Miyerkules pa lang, mayroon ng pagtaas, mayroon na nagbabadya na. Nagbabadya na naman sila na magtaas, magdagdag ng tubo na kahit hindi pa naman dapat. Out of 15,000 retail gasoline nationwide, ang sabi ng ating Pangulo, nationwide magkakaroon ng 10 peso subsidy or discount per liter sa mga gasolinahan. Nasaan na po ito? Itong oil deregulation law na dapat na matagal nang ma-repeal o ibasura, hindi naman din po natin ginagawa. Bakit? Karamihan po ng congressman, may-ari din ng gasolinahan. Kaya ang hirap, Mr. Chair. yung gagawa ng batas para matanggal to, may-ari ng gasolinahan. Paano nila gagawin to? Wala tayong mahihintay, wala tayong mapapala. Maghihintay, mamumuti ang mata ng mga drivers ng taong bayan. Nandiyan na naman, nakaabang yung mataas na bayarin sa electricity. Sa coal lang po ba umaasa ang taong bayan dito sa LNG, dito sa mga natural gases natin? Ang karamihan po na pinagkukuhanan ng source of energy ng kuryente ng mamamayang Pilipino, mga hydrothermal sa tubig.
Mr. Chair, mga geothermal na hindi kinakailangan gamitan ng coal. Yung mga malalaking power distributor na to, hindi gumagamit ng langis, hindi gumagamit ng coal, hindi gumagamit ng LNG, pero lahat sila nagtaas. Yun po yung malaking tanong doon. Hindi lang po mga biofuel ang ginagamit natin. Pati tubig, napakarami natin yan. Pwede ka pa nga maglagay doon sa may Bulacan na hanggang ngayon lubog sa baha sa may Pampanga na maglagay pa ulit ng isang hydrothermal plant para mag-generate ng kahit 700 megawatt na kayang pailawan yung buong Central Luzon.